Ikalawang kabanata ng Pilipos. Sa talatang 1 hanggang 2 ay sinabi ni Pablo ang mga mabubuting bagay o mabubuting sana ay makita sa mga mananampalataya. Isang pag-ibig, isang akala, at isang pag-iisip. Ito po personally ay patuloy kong natutuklasan sa ngayon kung bakit naituro ni Pablo, sapagkat hindi po pala masyadong marami ang mga tao na pinipiling isipin kung ano ang makabubuti. Yung iba hindi nila maintindihan na mas mabuti ang iniisip nila yung nakakatuwa, may kasiglahan o kaaliwan. Sa kabuuan po, malikot ang isip ng mga tao. Ngayon, ang hamon sa atin kung tayo nga ay mga mananampalataya na, ay dito raw natin ituon ang ating mga kalooban at ang ating pag-iisip. Kasiglahan ng buhay kay Kristo, kaaliwan sa kanyang pag-ibig, pakikiisa sa Espiritu Santo, pagtulong sa iba, pakikipagkasundo, pagkabuklod sa isa't isa, at kaisahan ng puso at diwa. Bawat isa po sa atin, sana ay huwag, ngunit maaaring matagpuan natin ang ating sarili na nasa gitna ng sitwasyon na tila hindi ang mga ito ang nais mamayani sa ating puso at kalooban. At ang payo ng Biblia ay nandun po sa kasunod na talata. Kung sakaling sa ating puso ay merong namamayani na hindi yung mga katulad ng nauna nating binanggit na nasa verse 1 and verse 2, sabi sa verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Ang salitang pagkakampi-kampi dito na naisalin sa New Testament King James Version na strife, ay may iba pang kahulugan na katulad ng faction o pagpangkat o contention o contentious o pagtatalo-talo. Hindi ito madaling timbang-timbangin. Kaya nga maraming damdamin ay nasasaktan at maraming puso ay basag dahil hindi makita ng tao kung nasaan ang tamang lugar na dapat niyang kalagyan. Yun nga lang, karaniwan, kung nasaan siya, ay mas iniisip niya na iyon ang tamang lugar. Ngunit paano ba ang payo ng salita? Ay may mga tanong po na maaaring kapag ito'y ating nasagot ay makatulong sa atin. Ang unang tanong ng Bible, ako ba ay nagpapalalo? O ako ba ay may kababaan ng isip? Subalit mahirap din po. Sapagkat hindi natin madaling pinapayagan ng ating kalooban na maging mababa ang ating isip. Minsan sinasabi natin, hindi tayo nagpapalalo, pero sa totoo lang, nagpapalalo tayo. Minsan sinasabi natin, mababa ang ating isip, pero sa totoo lang, tayo ay nagmamataas. Ang sabi ng Bible, ipalagay daw natin ang iba na mas mabuti kaysa ating sarili. Verse 4, o huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Sa mabuting balita Biblia, ipagmalasakit ninyo ang iba, huwag lamang ang sarili. Ang kahulugan po nito ay isipin natin kung tayo ang nasa kalagayan nila. O kaya ay sabihin po ang sabi po ng Bible ay huwag daw nating ipalagay na mas mataas tayo kaysa sa iba. At dahil lahat ng ito ay mahirap maabot sa ating physical o sa ating sariling kakayahan, ay nagbigay ng paghahambing si Pablo na ipinakita na ang Panginoong Hesus nga mismo
ay nagkaroon ng ganitong kaisipan at nagpakumbaba. Philippians chapter 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ngunit bago natin isipin na magagawa nga natin ang nakayang gawain ng Panginoong Jesus, na magkakaroon tayo ng kababaang katulad niya, sabi ng mabuting balita, Biblia, magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus, ay maunawaan sana natin na ito ay maaari lamang nating magawa dahil sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At katulad ng sinabi ng Filipos 2.13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Verse 6, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Nakita po ni Pablo dito sa bahaging ito ang pinakasentro ng kanyang sulat, yung pong pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus, at yung po ay may kaugnayan sa kanyang sakripisyo hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Pero gusto ko din pong ipaliwanag ito dito sa pagkakataong ito na gusto ko pong ito ay bigyan ng pansin. Doon po sa verse 6, sinabing ganoon, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Dito po ay malinaw na kailanman ang Panginoong Hesus ay hindi naging hindi Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nasa anyong Diyos at kapantay ng Diyos. Ang ginawa nga lamang niya ay hindi niya ito pinanganganan. Sa New Testament King James Version, ang sabi ay, thought it not robbery to be equal with God. Ibig sabihin, ang pagkapantay sa Diyos ay hindi pagnanakaw ng Panginoong Hesus ng katatayuan, kundi siya ay talagang kapantay sa Diyos at si Jesus ang Diyos. Ako po'y naniniwala na ang Panginoong Hesus ang Diyos. Ako po'y naniniwala na siya ay kapantay sa Diyos. Nalilito po tayo kuminsan sapagkat kadalasan ang ginagamit natin ay gumagamit tayo ng salitang ay sa halip na ang. Tandaan po natin mga kapatid, ang Ama ang Diyos, hindi po ang Ama ay Diyos. Ang Anak ang Diyos, hindi ang Anak ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ang Diyos, hindi ang Banal na Espiritu ay Diyos. Kapag po ang ginamit natin ay yaong ay, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, magiging tatlo sila. Lahat sila ay Diyos. Ngunit kapag ang ginamit natin ay ang Ama ang Diyos, ang Anak ang Diyos, ang Espiritu Santo ang Diyos, ay nasa tama po tayo, iisa ang Diyos. Kung ang Panginoong Hesus ang Diyos, paano siya naging tao, paano siya namatay? Ang sabi po ng Bible, hinubad niya. Yung po sabi ng Bible, hinubad niya. Ang alin po ang kanyang hinubad? Hinubad niya ang pagiging Diyos. Verse 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Verse 8, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Sa pag-aaral po natin doon sa ating pinag-aralan ng linggo, ang buong kagayakan ng Diyos, ay natuklasan natin na tayo ay may buong kagayakan ng Diyos sa sandaling tayo ay maging mananampalataya. Sa sandaling tinanggap natin ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, tayo ay nagkaroon
ng buong kagayakan ng Diyos. Hindi ito kapag marunong na tayong ng maraming bagay tungkol sa Diyos. Hindi ito kapag mabait na tayo. Hindi ito kapag tayo marunong ng magdasal. Hindi kapag nagutom tayo ng 3 araw, 7 araw, o 40 araw. Hindi iyon ang paraan para tayo magkaroon ng kumpletong kagayakan o buong kagayakan ng Diyos. Lahat ng mananampalataya, sa sandaling sila'y manampalataya kay Kristo, sila ay nagkakaroon ng buong kagayakan ng Diyos. Tayo ay may buong kagayakan ng Diyos kapag o sa sandaling kumilala tayo sa pagliligtas ng Panginoong Hesus. Kailan natin ito mapapakinabangan? Okay. Meron tayo nun, pero kailan natin ito mapapakinabangan o magagamit? Kapag ang sabi ni Pablo ay ibinihis mo o isinuot. Ibig sabihin, kapag ka naniwala ka at ikaw ay nanampalataya na ikaw ay gayon nga. Kapag pinaniwalaan mo yung buong kagayakan ng Diyos, magagamit mo siya. Hanggat hindi natin ito ibinibihis o isinusuot o hindi pinaniniwalaan, ay meron tayo o meron ka, ngunit walang nagiging tulong, hindi nagagamit, at hindi napapakinabangan. Kapag hindi mo pinaniniwalaan, ang buong kagayakan ng Diyos ay hindi mo suot. Ano mo iyon? Okay? Ano mo iyon kapag hindi mo suot? Ang isang bagay, pag hindi mo suot, hubad mo. Ibig sabihin, pag hindi ka nakasuot, ikaw ay nakahubad. Philippians 2:6, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko, sabi sa verse 7, hinubad niya ito. Ang mananampalataya, kahit may buong kagayakan ng Diyos, dahil hindi niya suot, ay hindi niya nagagamit. Pero mananatili ba siyang may buong kagayakan ng Diyos? Oo, nananatili. Ang Panginoong Hesus ang Diyos, pero hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nananatili ba siyang Diyos? Oo, nananatili. Ngunit hindi niya gagamitin. Noong hubarin niya ang pagka-Diyos, mayroon naman siyang ibinihis o isinuot. Verse 7, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Mula sa anyong Diyos ay nag-anyong alipin. Mula sa kapantay sa Diyos ay nakitulad sa tao. Verse 9, bandang unang talata. Kaya naman, siya ay pinakadakila ng Diyos. Ginawa siyang dakila ng Diyos. Sinong Diyos? Ang Diyos. Ang Ama, ang Diyos.